Nako, lagot, matindi to. Nagsama-sama na ex-SC Justice Carpio, kumilos na, nanawagan ng People's Power. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang article na sinulat ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ayan, syempre, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ipagpatuloy natin. Ni Doc Loren Badoy at ni Senator Bato de la Rosa. Sabi nga ni Senator Bato is a very powerful message itong sinulat ni Justice Carpio. Dito ako na-attract sa last sentence o paragraph na niya. Galit na eh. Sabi niya, let our anger be our fuel. Let our indignation spark a revolution of accountability. So, anong ibig sabihin sa revolution of accountability? Mukhang no? Mukhang naaaninaga natin na merong paghihimagsik na namumuo. Ibig sabihin ng paghihimagsik, hindi naman yung panggugulo. Parang syempre, parang ito yung tama na, sobra na. Kailangan kumilos na, parang ganon. Ganon yung pagkakaunawa ko. Kumbaga, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong matulog sa pansitan. Alam naman nating masarap ang pansit. Diba? Pampahaba ng buhay. Pero wag na tayong magtulog-tulugan sa pansitan. Kailangan tayo ay magsigising na dahil nararamdaman na natin kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Dapat nating ipaglaban ng katarungan. Ayan. Pagpatuloy natin. Kumilos na daw tayo, sabi niya. The betrayal must end. This theft, yung pagnanakaw. This theft must end. The silence must end. Tayo, yung mga nananahimik. The silence must end. The time to act is now. Kumilos na daw. Kumbaga, oras na para tapusin na ang mga nangyayaring ito sa ating bansa. Oras na para kumilos ang lahat at magbigay ng aksyon. Gaya na sinabi ko kanina, huwag nang magtulog-tulugan sa pansitan. Hindi ba? Kasi kung ikaw nararamdaman mo na sa sarili mo na ganito na yung nangyayari, 'di ba? Bakit ka pa mananahimik, 'di ba? Pero wag natin daanin sa sa init ng ulo. Daanin muna natin siguro sa diplomasya. Hindi, 'di ba? Kailangan daanin naman natin sa ganun muna. Kasi hindi naman tayo ganun kasama, 'di ba? Kailangan patunayan natin sa kanila na kahit sila ganun ang ginagawa natin, na kahit sila ganun ang ginagawa nila sa atin, na halos parang wala na silang kaluluwa, wag natin silang tularan. Siguro ito yung dapat tayong magsalita. Dapat nating ipahayag kung ano yung nararamdaman natin. Gaya nung gagawin ng rally sa January 13. 'Di ba? Tahimik, peace rally lang. 'Di ba? Nagpapahayag ng suporta at 'di ba kay VP Sara na tungkol sa impeachment na yan na wag nang matuloy at syempre yung mga nangyayari din sa bansa natin. Hindi naman masamang maglabas ng sama ng loob. Karapatan natin yan. Karapatan natin lahat magsalita. At hindi naman dapat talaga pigilan. Dahil kapag pinigilan mo, ibang usapan na yan. Diba? Tayo, nananawagan na. Ano ito? Another people power? I don't know. With the former Chief Justice. Ang title sa kanyang article is The Blind Leading the Lost. A Nation Betrayed. Sino yung bulag na leading the lost? Tayo yung lost. Sino yung leader natin na bulag? So, vlog. Hindi vlog yun, Hindi leader na vlogger. Parang leader na bulag. Parang ganun yung ibig sabihin nun. Parang walang nakikita. No? Parang yung nangyayari nga ngayon, di ba? Parang hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa bansa ngayon.
Gaya nga ng tinapik natin kahapon, si Manny Pacquiao, di ba? Sabi daw niya, number 1 daw tayo yung ekonomiya natin. No, umaangat. Parang sa sarili niya lang, siya lang yung nagsasabi ng gano'n. Di ba? Kasi kung hindi mo nararamdaman, lahat ng pamumuhay ng mga nasa laylayan, sasabihin mo maunlad ang ating bansa ngayon. Pero alam nyo, kahit sabihin natin na nasa gitna ka, di ba wala ka sa laylayan, nasa gitna ka o medyo pataas ka ng konti, mararamdaman mo pa rin ang pinagkaiba eh. Yung pinagkaiba dati at saka ngayon. Buti pa nga nung pandemic eh, di ba? Ang mumura ng mga bilihin, hindi tinaasa ni Tatay Digong para maka-afford lahat ng mga tao. Pero ngayon talaga, grabe. Halos, di ba? Halos lahat. Eh paano pa kaya pag nagkaroon ng pandemic na wag naman sana dumating? Wag naman sana pahintulutan. At yung nababalitaan nating pandemic na darating na yun is wag naman sana matuloy na. 'Di ba? Sana ay mawala yun. No? Dahil naku, napakakawawa natin kung sakaling magkakaroon ng ganun. 'Di ba? Para na tayong ewan. Hindi natin alam kung saan na tayo pupulutin. Meron siyang quote sa opening paragraph niya. Sabi niya, "He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it." Quotation ito ni Martin Luther King Jr., yung Black Africa, yung black leader sa US protest movement ng mga Black Americans. So, isang bayani si Martin Luther King sa US. So, kung hindi ka daw magreklamo sa kasamaan, nananahimik ka lang, eh, kasama ka na nila. You are cooperating sa gumagawa ng kasamaan. So, ang dinidiscuss niya dito, sabi niya naman doon, kung sakasakaling marami ng ginagawang kasamaan, 'di ba? Grabe na yung ginagawa. Tapos nananahimik ka pa din. Talagang syempre pag-iisipan ka talaga na ano ba 'to, kasabwat? Kasi 'di ba napaka-imposible na hindi mo mararamdaman 'yun. Hindi mo makikita sa sarili mo gaya ng mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Gaya ng ginagawa sa mga Duterte, gaya ng ginagawa sa mga budget na ewan natin ngayon. 'Di ba? Gaya sa mga nagiging hinaing ng tao, sigaw ng tao. 'Di ba? Parang hindi mo ba nakikita kung ano yung nangyayari sa taong bayan? Kung ano yung tunay na nangyayaring problema? Dapat ba pangiti-ngiti lang tayo? 'Di ba? Alam natin may kanta si Freddy Aguilar na tawanan ng problema. Pero sa panahon ngayon talaga, hindi mo masasabing tatawanan mo na lang yung problema. As in, napakalaking problema talaga yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Diba? Na dapat mong makita. Dapat mong masilip. Diba? Buksan ang iyong dalawang mata. At yung mga ginagawa ng mga nasa paligid-ligid na nagpapalala ng eksena, yun ang problema. Yeah, the halls of Congress and the Senate, niloloko nila ang taong bayan. He is referring to yung 2025 national budget. Okay? Sabi niya, there, yung lawmakers, their spectacle of greed and indifference has condemned 900 million Filipinos to despair. They are now leaders. They are traitors. Wow. Blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. So, parehas ito sa sinasabi o sinulat ni Father Jerry Orbos na ang mga leaders natin ngayon, according to Father Jerry Orbos, are the modern day Herods. Herod, yung hari sa panahon ni pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Instead of being the Messiah, na mag-aahon sa atin sa kahirapan, itong leaders natin, sabi ni Father Orbos, pinapahirapan. Sila lang ang yumayaman, samantalang ang Pilipino getting poorer and poorer. So, yun. Diba? Sila lang talaga ang nakikita nating yumayaman. Pero ang taong bayan, diba, lalong nalulugmok, lalong bumabagsak, diba, lalong naghihirap. Diba? Hindi naman magre-react ng ganito ang taong bayan o manging-criticize sa nangyayari sa government ngayon kung tama naman talaga ang nangyayari. Alam natin kahit minsan na
may mga tao talaga na kahit tama yung ginagawa ng gobyerno, maganda naman, is hindi talaga mawawala yung mga taong mapaghanap masyado. Pero ngayon, hindi mo masasabing, oh, napaka mapaghanap nyo naman masyado. Talagang naghahanap talaga kami. 'Di ba? Ano ba magiging progreso nito? Ano ba ang nangyayari sa amin? Bakit kayo ang yayaman nyo, kami ganito pa rin? 'Di ba? To me, ito rin yung pinaka-mabigat na article na nabasa ko so far tungkol sa pangyayari sa politika. Grabe. Sabi ni Justice Carpio, let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore yung pinunit, they tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotaged a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Yan yung mainit na issue ngayon, yung nakalagay sa konstitusyon na ang education sector dapat ang may pinakamalaking budget. Kaya lang lumalabas ngayon, ang pinakamalaking budget, yung DPWH, doon nila pinansak ang mga pork barrel ng mga mambabatas. Yun nga eh. Diba napunta sa DPWH, pagawa ng ganito, pagawa ng ganun, pagawa ng ganyan. Diba? Mas malaki daw kasi kickback doon, Joe. Diba? Dapat talaga is ang DepEd, diba? Yung pag-aaral ng mga estudyante, 'di ba, eskwelahan. Yan talaga ang mabigyan talaga ng malaking budget. Dahil syempre ang pag-aaral talaga, kasi kung ikaw concern ka sa mga kabataan na magsisi-graduate, 'di ba? Alam natin yung kinabukasan nila yan eh. Para sa kinabukasan nila yan ginagawa nyo. Kaso syempre walang ano dun eh. Walang katong. Para mahirap, no? Mahirap makakatong. Sa DPWH, mas mabilis. Baka ko naisipin nyo, ha? Diba? Kung ikaw concerned ka sa kalagayan ng mga estudyante natin, dapat magpatayo ng maraming eskwelahan, yung mga classrooms, dagdagan, pagandahin, diba? Gawing komportable yung mga kabataan, diba? Yung mga nag-aaral, diba? Wala eh, hindi pinapansin. Diba? Mas binigyan pa ng mataas na budget yung DPWH. Magpagawa ng ganito, magpagawa ng ganun. Pagawa tayo ng ganito. Diba? Tapos lagi naman baha. Diba? Okay lang sana. Sige, gumagastos tayo ng ganun kalaki. Pero nakikita naman natin talagang walang baha. Kaso nga lang, nakakadismaya eh. Pagpalagay natin ngayon, diba? Magsa-summer ngayon. Medyo hindi pa natin makikita kung ano yung problema na mangyayari. Diba? Malalaman na naman natin yan mga bandang July. Medyo ligtas pa kayo ng konti dyan. Sana nga, nawa, magawa nyo na sana kung ano yung dapat yung gawin. Kasi isa din sa nakakaperwisyo sa taong bayan yan, yung mga baha-baha na yan, di ba? So dyan ngayon, nagagalit, hindi lang si Justice Antonio Carpio, pati na rin si ex-Senator Drilon, mga kaparian, kaobispuhan, nag-rally na sila noong December 23, tinawag ng Clergy for Good Governance. Pero ako, saludo ako sa mga yan. Nakikita nila ang tunay na problema ng bansa. At syempre, saludo tayo kay ex-Justice Carpio. Diba? Nararamdaman nyo kung ano yung tunay na hinaing ng taong bayan, kung ano yung nangyayari ngayon sa atin. No, hindi kayo nagbubulag-bulagan. Bagkos pinapahayag nyo talaga. Yan talaga dapat ang tunay. Consisting of 13 bishops and 209 priests. Both Roman Catholics. Kasi maganda nga yan eh. Maraming nakakapuna ng pagkakamali. Diba? Napupuna yung pagkakamali mo. Alam mo kung saan ka magsisimula. Diba? Alam mo kung paano yung gagawin mo. Diba? Kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Diba? Pero kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali, malamang close ear ang gagawin mo. Wala kang nadidinig. Bayaan mo sila, hindi ako kikita ng pera sa inyo. Pag mga ganong pag mga ganong paniniwala, 'di ba? Masama yung ganon.
'Di ba? Pero kung ikaw talaga is, ano ba ang pagkakamaling nagagawa ko? Bakit galit na galit sa akin yung taong bayan? Pakinggan dapat tong mga to. Sila Justice Carpio, yung mga kaparyan, yung mga ano. 'Di ba kung ano yung sinisigaw nila? 'Di ba? Doon mo mapupulot yung kaalaman mo na para yung pagkakamali mo itama mo eh. Ganun ba si Tambi? O kasi sinasabi nila galit sila kay Tambi kasi sulsul. Parang, diba? Tanggalin ko na si Tambi. Kasi si Tambi magalit sa akin. Di ba? Tambi, sinisisi ka nga nila di ba? Sabi nga nila, dahil sa iyo, nagkaganyan-ganyan ng gobyerno natin. Lakas ng espiritu mo Di ba? Sabi nga nila, ikaw lang daw ang susi pag ikaw nawala. Pag natanggal ka dyan tatahimik ang gobyerno, sabi. Hindi ako may sabi nun sila Iglesia Independente or Aglipayan and evangelical leaders, tinawag nila yung 2025 budget as self-serving. So ito rin yung sinasabi ni Justice Carpio. Okay, so binanggit din dyan dito yung zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence, it's malice. It's as if Congress has declared okay na mawala yung PhilHealth, wag lang yung malasakit. Diba? Kung nababalitaan natin sa PhilHealth na ganyan, may mga balita na hindi maganda dyan sa PhilHealth, na mga katkungan dyan. Sige, di ba kahit wala pa namang ginagawa ngayon yan, yung PhilHealth, walang ginagawa sa PhilHealth na ganyan ngayon na binabawasan, ganito, is dati pa naman talaga nagkakaroon ng balita dyan na anomalya. Di ba? Sige, tanggalin nyo. Kung gusto nyo wag lang yung malasakit. Kasi yung malasakit talaga, mas malaki pa nga yun na itutulong kaysa PhilHealth, sa totoo lang. Kayo mga katunay, comment lang kayo sa comment box. Sino yung mas malaking na itutulong sa inyo pagdating sa ospital? PhilHealth o malasakit? On the poor. How many parents will have to bury their children because they can't afford a doctor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been cutted? Ayan, di ba yung nangyayari sa healthcare natin? Imbis na yan ang pagyabungin nila, dagdagan nila, di ba? Taasan nila ang pondo dahil sa dami ng mga nagkakasakit ngayon na hindi naman afford magpa-ospital. Di ba? Para kasi ang nangyayari ngayon, pagka nagkasakit, kailangan mayaman ka. Pag nagkasakit na mahirap ka, paano ka? Di ba? Ganyan ang nangyayari ngayon, parang nararamdaman natin na wag naman sana dumating. Ano mangyayari doon sa mga kababayan natin na mahihirap na mau-ospital? Hindi sila check upin pag walang pera? Kasi wala silang malapitan? Balik natin. Gaya ng PhilHealth, gaya ng malasakit. Saan sila pupunta? Tapos sasabihin, merong gagawin na, ano ba yun? Yung kay Tambi? Yung tingog, ano ba yun? Sa lahat ba ng ospital, merong ganun? Paano pag wala? Halimbawa, nasa monumento ka, tapos yung tingog pupuntahan mo, nasa Quezon, pupunta ka pa ron. Hindi ka tulad ng mga malasakit, nasa ospital na. Halos lahat ng ospital may malasakit na. Kasi nababalitaan nga natin, pati PhilHealth mawawala, pati malasakit mawawala. Grabe. Noon nga, mga nakarang taon, may subsidy ang PhilHealth. Napakaliit ang tulong na natatanggap ng mga pasyenteng hospital. How much more ngayon na zero subsidy? Despite the assurances ng Presidente, sabi niya, simple lang yan, I can assure you. Walang mababago sa serbisyo ng PhilHealth, madadagdagan pa. Ang galing. Sana nga. Sarap pakinggan yung assurance ng Pangulo. Ang tanong, naniniwala pa ba ang taong bayan sa assurance ng Pangulo tungkol sa PhilHealth? Okay? So, binanggit din ni Justice Carpio ang ayuda. And now, sabi niya, the ayuda sa kapus ang kita program, AKAP, comes along as shameless election bribe dressed as charity. 26 billion stolen from education and healthcare. Ngayon lang namang eleksyon yun Disguised as aid, but in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. Wow. Subukan mo yun. Hindi. They will toss this. Subukan mo yung nagpaano ng AKAP na yan. Pag yan nanalong presidente, pustahan,
Hindi naiintindihin yung akap na yan. Pustahan tayo mga katunay. Scraps to the people during election season while millions of Filipinos starve, bleed, and suffer. Speaking of suffer, yung 4Ps, yung tinanggalan nila ng 50 billion pesos ang 4Ps, sila yung totoong nangangailangan ng ayuda. Bakit tinanggalan ng 50 billion? Ang bibigyan mo yung mga akap beneficiaries na near poor, walang klarong beneficiaries. Nagre-reklamo na si Mayor Benji Magalong na hindi daw ibulgar o hindi i-share ng mga congressmen ang beneficiaries ng akap. Hindi pa pwede yung ganun. Hindi mo i-share yung mga beneficiaries ng akap. Malay natin kung merong mayamang beneficiaryo dyan. Sigurado ba kayo lahat yan mahihirap? Yung mga nasa 4Ps talagang yun na talaga yun. Talagang kailangan talaga nila. 'Di ba? Kaya sila nakalagay dun. Pero yung mga ganyan, akap, hindi mo ipapakita. Bakit hindi mo ipapakita? Baka mamaya nga, pati patay na tao, beneficiaryo dyan. Dapat pinapakita nyo, yan naman ang hirap sa atin. Kapag merong mga nabubutasan kayong problema na ganyan, iniiwas nyo, ayaw nyong ipakita sa harap ng tao. Diba? Honest is the best policy. Mas maganda yung, ito yung mga pangalan nila, ito, ganyan. O kahit surveyin nyo pa, mga mahihirap lang. O diba ganun? Malay natin mga nakalagay dyan, mamaya may hasyendero pang nakalagay dyan. Yung mga benepisya, sino-sino ba yan? Siyempre, maglalagay ka ng mamaya baka maglagay ka ng 50% na mahirap na tao, tapos 20% sa middle class, 30% na mayaman. Diba? Hindi natin alam, diba? Ayaw mo ipakita Hindi pinapakita, dapat ipakita. Mga supporters lang daw nila. So, questionably talaga. Okay, so ito na yung panawagan niya. This is no longer politics. It's about survival. They are dismantling our nation, brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing behind but ashes and despair. So, nananawagan na kumilos na ang taong bayan. But there is hope. Sabi niya, we, the people, are the true power of this nation. I agree. Democracy. Power resides on the people. We can end this betrayal. We can demand accountability. We can take back what is rightfully ours. A government that serves, not plunders. But if we remain silent, we deserve the ruin that follows. But if we rise, tindig, tumayo, lumaban, if we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and traitors who have hijacked it. Let our anger, sabi niya, be our fuel. Let our indignation spark a revolution. Ito na yung people power. Kumbaga, sa ngayon, iniipon pa lang yan. Pero kapag yan ay nagtuloy-tuloy pa sa mga susunod na taon, diba, sa mga susunod na araw, buwan, talagang minsan kasi ang pasensya may PC yan Hindi mo alam kung hanggang saan yan. Pero pag yan umabot na sa dulo talaga yan, nalatid na, wala na. Diba? Diyan mo na makikita talaga. Evolution of accountability. The question is not if we can fight back. The question is, will we fight back before it's too late? Baka maubos na ang pera ng bayan. Yun ang nakakatakot no? Kakatanggal Mamaya wala na nga tayong makuhanan Diba? Kaya nga sinasabi ko kanina na wag naman sana magtuloy yung pandemic na yun na nababalitaan natin. Sana fake news lang lahat yun. Dahil talaga kawawa tayo mga katunay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayaring kapalaran sa atin. Gaya ng lockdown, wala tayong trabaho. Anong gagawin nila? Diba? Anong gagawin nila sa atin? Kaya ba nilang gawin yung ginawa ni Tatay Digong noon? Malamang hindi. Diba? For every stolen peso, for every dream crushed, for every life lost, we must demand justice. This betrayal must end. This theft must end. The silence must end. The time to act is now. Okay. The time to act, January 13. Tamang-tama, yung peace rally na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo na open for everybody. So, ito na siguro. Magsama-sama na ang Pilipino, mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan, na
akita ng pagkakaisa para sa kapayapaan, para sa kinabukasan ng ating bansa. Salamat po, Justice Carpio, sa inyong Salamat pagmamahal sa po. bayan. Salamat sa article na ito. Sana makarating ang mensahe mo sa milyon-milyong Pilipino. Ayun, syempre palakpakan natin si Justice Carpio. Ayan, syempre natunghayan natin ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.